gaya ng mga nangyayari sa Ay, sus ko. napapanood ko. Bungging. May dalawang anak si Daniel at buntis sa asawa niya na isang puro. Ayun, pagkaya ko sa ibang tao na yung pamilya ko maging magulo. Ngayong araw, muli siyang lumapit sa tanggapan ng barangay kung saan sumasailalim ng assessment ang mga nauna lang nagparehistro sa ilalim ng Oplan Tokhang. Waki. Kung na-critical intervention, ibigyan naman natin ang livelihood component o equal importance ito pong monitoring kung Waki talagang kukan. tumigil na sila sa paggamit ng gamot. Depende sa resulta ng counseling at nakikitang dahilan ng paggamit ng illegal na droga. Maaaring makatanggap ng scholarship, skills training sa TESDA, livelihood program, at sumunod sa mga sumunod. Depende rin sa level ng drug dependency kung dadaan sa counseling o rehabilitation Jinky. sa loob ng isang linggo. Umabot na sa mahigit 1,000 ang sumuko sa buong Muntinlupa. 380 dito ay galing sa barangay Putatan. Pinabalik kanina ang mga una nagparehistro para dumaan sa iba pang proseso. Nasa 20 hanggang 40 years old ang mga sumuko at karamihan sa kanila ay mga tricycle driver, construction worker at factory workers. They live away from their families, no? Siguro to kill boredom, no? So pwede silang ma-influence ng mga co-workers nila kasi they have to be awake, no? Pag nagda-drive, di ba? So gusto nila, they can extend working hours here, so they go into drugs. Tuloy-tuloy pa rin ang Oplan Tokhang sa ibang lugar sa bansa. Sa Caloocan, may 1,000 ang nanumpa sa harap ng pulis at LGU. Samantalang 200 naman ang sumuko sa Kawit, Cavite. Miguel Dumawan, Baging ka. ABS-CBN. PNP Special Action Force na ang magbabantay sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Ito'y para matigil na ang iligal na gawain ng mga high-profile na bilanggo sa naturang bilangguan. May babala rin si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa mga kinagbilang nag-ahari-harian sa Bilibid. Nagpapatrol si Rafi Santos. Simula ngayong araw, mga nakafull battle commandos na ang magbabantay sa maximum security compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Papalitan ng isang batalyon ng SAC ang mga prison guards ng Bureau of Corrections. Ito'y dahil pinagdududahan ng ilan sa kanila na kasabot umano sa iligal na gawain sa loob ng bilangguan. Unang ginalugad ng mga tropa Waki. ang kung saan nakapiit ang mga high-profile inmates. Waki. Kabilang na umano yung mga big-time drug lords na sila Waki. Peter Po at Herbert Pulango. Tagaday. Tulad ng dating mga raid na kumpista sa kanilang mga kubol ang samot-saring kontrabando ng shabu, cellphone, TV, mga signal booster at daang libong pera. Ikinadismaya ni PNP Chief Ronald De La Rosa si Secretary Waki. Tagaday. Tagaday. Paglabas-masok ng kontrabando sa dapat sanay maximum security compound. At anong jam na signal dyan, meron silang signal booster. So nakakontak pa rin sila. Matapos ang inspeksyon, pinuntahan ng dalawa ang tatlo sa tinaguriang mga haring ng Bilibid na sina Pulango at J.D. Sebastian na pawang halos di makasya ng kausapin. Tako ko siya ginawa. Wait. Galaway mo ka. Inamin ni De La Rosa at Aguirre na naglagay umano ng patong sa kanilang mga ulo ang ilan sa mga siga ng Bilibid, 100 milyong piso sa PNP Chief at 50 milyon sa Justice Secretary. Patay ko ng bribe, and so sabi nila, mas mura pa ipaliquidate natin sa Secretary Aguirre. Magugulo ko sila, oh. Kasi yung baril na yan, pag may snipe sila yan, patay sila. Magpapalitan muna sa pagbabantay ang SAF at Philippine Marines sa Bilibid habang iniimbestigahan at muling sinasanay ang mga kawani ng Bucor. Investigation, that's right. Meron kami facility to conduct the training. Pinalaga bilang OIC ng Bilibid si Retired General Ronaldo Lubas-lubas ang Asuncion kata. habang inaantay pa ang pagre-retiro ni incoming Bucor Chief Major General Alexander Balutan ng Philippine Marines. Ayon kay Secretary Aguirre, panimulang banat pa lang nila ito sa kanilang kampanyang linisin ang Bilibid at tanggalin at parusahan ang sinumang Bucor employee na makapatunayang kasabwat ng mga drug lords sa loob nito.
Rafi Santos, ABS-CBN News. Anong lihok? Ano na siya nag... Ano unsa? Ayan na siya kalingaw din na sa liyok sa ganahan na siya sa posisyon. Isang kamot din niya paliyokon. Ano na siya. Na. Kana bitulid ra gud siya. Ganahan na siya sa posisyon. Wala. Wala gamilagro. Lihok. Ebidensya nila. Mismo ang akusado na si Benigno Aguas na rin kasi nagsabi na 244 million pesos na Intel funds ang napunta sa Malacanang. 144 million dito ang napunta sa Office of the President noong January hanggang June 2010, panahon ng eleksyon. Nagtatago pa rin umano. Istoryahon. Sa dating PCSO General Manager, Huwag jumping. Dahil na sleeping na. Nana na siya sa sleeping. Oo, di asa mo lihok. ng korte. Mm. Namang iniimbestigahan ng Congressman si Pio Arroyo sa halos kaparehong kaso iginasulat ang may naman sa umano'y maanumalyang paggamit ng 57 million pesos Bye-bye. funds Bye-bye na. Bye-bye. ng 2007. Hindi ani ay kung maituturing na double jeopardy dahil ibang taon ang sakit. Dogo na pala to. Jump. Boing na. Ano, galukso-lukso. Boing na. namang nakalabas ng Veterans Memorial Marathon Congresswoman Gloria Macapagal pa napagbotohan ng mga basura ang kaso sa at napalaya siya. Pero hindi pa Boing nga. sa Supreme Court. Jump! Cortina. Bye-bye! Anong nangyari at wala pa yung papel? Kabulboy.